Magandang araw mga kababayan, Kainiting TV by Nilsoft. Ang video po na ito ay sarili ko pong pagsaliksik at assessment. Ito po ay unofficial findings at walang kinalaman ang sinumang individual o private entities, ahensya ng gobyerno na dapat gumagawa nito bago nangyari ang malagim na Big One landslide incident sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Binisita po natin ang Facebook page ng Civil Defense Davao Region, no? Tiningnan natin doon yung mga advisories saka alerts. Mayroon tayong nakikita doon mula January na mga alerts po regarding po doon sa Dynaslope landslide alert. Ang nakita ko lang doon is yung alert po para doon sa barangay Dadong ng Tarragona, Davao Oriental at Sibahay, Buston, Davao Oriental. At pangatlo yung sa Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Wala po akong nakita na iba pang mga munisipyo na alert po ng landslide na nangyari kung saan man sa mga lokasyon nila. So nagtatataka po tayo kung bakit ganon. Marami naman siguro nangyaring landslide kagaya nung sa Mungkayo. Hindi natin nakikita doon sa alert na yon, yung Dynaslope landslide alert. So hindi ko alam kung walang device na nakalagay doon o walang nagmo-monitor o walang nagre-report sa Pag-asa, DOST Pag-asa at sa Civil Defense Davao Region. Isa pa sa ginawa natin ay aerial online survey tayo gamit ang latest Google satellite maps. Actual images ng incident galing po sa mga social media reports. As of today po, February 9, 2024, 12 noon, no? Umabot na po ng 15 recovered dead bodies ang ating mga rescuers, no? At 31 rescued injured at may kasama pang isang bata na na-recover na buhay, no? At umabot na rin ng 110 reported missing. Sa masusi nating pagsaliksik, no, may nakita tayong reported na initial landslide po na nangyari doon sa Masara, no? Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Pero nung tiningnan ko doon sa Facebook page ng Civil Defense Region, Davao Region, hindi natin nakita yung alert level para doon sa landslide na yun nung February 1. Pagka February 2, wala rin akong nakitang alert na yun. So nagtataka talaga tayo, no, kung anong nangyari. So sundan na lang ninyo yung ating ginawang aerial online survey sa site mismo ng landslide. Ito na mga kababayan ang Barangay Masara. Nasa luok po siya ng dalawang bundok, no? Yan nakabilog, yun po ang landslide zone. Yan naman pong malapit sa pula po na may mga asul na pahaba, yun po yung mga bus. Kasi yun ang parking area ng mga bus. Ito naman nangyari na actual image dyan sa area na yan. Dito naman po ang landslide area, yung pinagbagsakan ng lupa, yan ang actual image niya, no? Sa nakikita nyo sa Google image, no, marami talaga siyang bahay dyan. At ngayon sabay kayo sa ating chopper na cellphone, no? Ayan, pupunta tayo doon sa baba ng site. Ayan, yung nakikita nyo dyan sa taas, yan ang nakikita nating may diferensya, no, na posibleng bumagsak na siya noong unang panahon pa. After siguro ng mga nagdaang lindol sa Davao de Oro or malakas na ulan.
Ito naman yung pangalawang bitak na naglandslide talaga, kitang-kita naman sa image, no? Yan, nagputi siya. Sa dalawang signs pa lang yan, mga bitak, no? Sana nakapaghanap ng relocation yung mga taga-barangay dyan, no? Hindi lang natin alam kung nakikita ba yan ng taga-barangay, no? Yung mga tao mismo na nakatira sa lugar. Or kung nakikita naman nila, hindi lang nila pinansin, bilaliwala lang. Ang susunod ay mga larawan po ng aktual na nangyari talaga doon sa area, at credit to the owner sa mga pictures na yan. Yan po ang barangay hall, at katabi lang po yan ng parking area ng mga bus. Sa estimate ko lang po, ang posibleng lalim niya ng tambak ng lupa ay nasa siguro na 2 at 3 story na building. Focus natin ang bus parking, no? Yan ang bus parking, yung malaking building yan, yun ang barangay hall yan. I-focus natin yan, ang barangay hall. So, nakapatong pa yan sa medyo mataas, no? Ngayon balikan natin ang dating mga guho niya. Yan yung nasa gilid na may puti na landslide na siya dati. Yan. Focus natin. At yan ang actual na ngayon sa bagong image. Dito naman yung medyo pahaba na bumagsak. Yan, may mga puno na, matagal na talaga yan, no? Hindi lang nakikita, hindi sila napapansin siguro nila. Yan. Pakita natin sa actual naman na bagsak. Okay, position lang natin. Ayan. So ayan ang posisyon na. Kung titingnan talaga natin, malalim talaga ang bangin na to, no? Pababa, oh. Ang slope niya malalim. Kaya malakas talaga ang pagbagsak ng lupa papunta sa kabahayan sa baba, no? Kaya nga umabot doon sa kabila, sa kabahayan na mas marami, o lumagpas pa doon sa may barangay hall at sa mga parking area ng mga bus. Kaya natabunan pa yung mga bus sa jeep na nakaparking doon sa parking. Ang mahalaga talaga dito ay kailangan ang ating kabarangay ay nagmamasid at alerto. Kapag may nakikita na mga bitak o pagbagsak ng lupa, ipagpaalam natin agad sa ating punong barangay o mga kinauukulan. Finally, kayo na po ang humusga, mga kababayan. Comment down, at kung nakikita nyo may mali, i-comment nyo lang po para makorek. At kung na-inform naman kayo, please like na lang, share, at mag-follow sa ating Facebook account or sa ating YouTube. The same name lang po ang ating channel. Abangan, Amihan Weather Update tayo bukas. Thank you for watching.